Yun, medyo ano ngayon. Magandang araw mga brother, mga sister. Ba't parang hindi ako kita doon sa camera? Let's open the gate. Hindi pa rin. Alam mo bakit ganyan kakulim? Makulimlim ang panahon ngayon. Kasi may bagyo. May bagyo. So hindi natin alam sino yung bagyo. Hindi ko alam, hindi pa ako nanonood ng balita. So yun, welcome. Nandito na naman tayo sa Hanep Channel Road Talk session natin. Kasi nag-drive na naman ako. Kaya Road Talk. Ayan. So, bali, nung mga nakaraan ang pinag-usapan natin yung ano yun? About tampo, no? Yung tampo, yung mga tampororot. Yan, yung pinag-usapan natin, yung mga tampororot. And then, yung sumunod natin video, along daw nagra-ride ako, nag-isip ako ng content. Ang sumunod na content is about yung paano maging masaya, no? Kailangan always be happy, parang yun yung content. Ngayon, one time may gig kami nung banda ko, nung Mr. Jones. Sabi ko, like nyo naman yung video ko, subscribe kayo. Hindi kayo nagsasubscribe magaganda yung topic. Sabi ko, ba may masasuggest kayo na topic? Along the way, papunta kami sa gig, walang nag-react, walang nag-suggest ng topic. And eto yung kwento, along the way may naranasan kaming mga kakaibang mga experiences na hindi ko masasabi kung masaya, kung malungkot, kung nakakagalit o ano. Basta ang tawag ko doon, napakakulay ng lakad namin na yun. Sobrang colorful kasi ang dami nangyari. Anyway, at dahil sa pangyayaring yon, may lumabas na topic na yun yung i-content ko raw. Alam nyo kung ano yun? Yung tinatawag na inis. Yung inis, bakit ba tayo naiinis, no? Yung, alam ko lahat ng tao naiinis Bakit ba tayo naiinis? Kaya sabi ko, uy, maganda yan. Sige. At paano maiiwasan ng inis o paano i-handle yung inis? In English pa nga nung bahista namin sa Mr. Jones, ni Rex sabi niya, uy, maganda yan, anger management. Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, anger management. Ngayon, hindi ko pwedeng sabihin na pwede nyo ako paniwalaan. Eto, ang sasabihin ko lang sa inyo, yung based on my own experience, kung paano ako mag-manage ng inis. Kung paano, kasi ako mainisin ako Oo, lalo nung dati. Pero dati, sobrang haba ng PC ko. Alam mo yan, along the way, tumatanda ka, nababawasan yung yung PC. Parang nagiging mainisin ka na, no? Parang nararamdaman ko yun. Kaya yung akin, yung pag-uusapan natin yan, based on my own experience lang. Bahala kayo kung mamanahin nyo o gagawin yung guidelines, di ba? Ayun, how to manage your inis. Yan. Ako kasi may mga bagay na parang may maliliit na bagay na ay bad, nakakainis naman tong tropa na to. Ay nakakainis naman tong traffic na to. Ay nakakainis naman tong buong mundo na to. Punta sa buong mundo na inis ka na, no? Ngayon, parang sa akin, in order for me to manage yung inis, parang ako na lang yung nagra-rationalize. Balik tayo doon sa mindset, no? Parang ang mindset ko is I have to adjust. Kailangan ako yung laging nag-a-adjust. Kailangan ako yung laging nagra-rationalize na ay, kaya ganyan yan, kaya ako naiinis niya kasi ganito, unawain ko na lang siya. So parang may tinatawag ako yung tinatawag na art of ignorance. O yung art mo to ignore yung mga nakakabatrip na mga bagay-bagay sa paligid mo. Offline ignore, kumbaga, offline ignore. So paano yung offline ignore? Yung kahit naiinis ka na or may nagsasalita dyan, try to ignore, wag mong pansinin and focus ano yung ginagawa mo. Yung parang ganun lang. Kasi minsan may mga intentional na mga nilalang na talagang nang iinis. So pagka yung kinagat mo, yung mga taong nang iinis talaga sa'yo, sobrang tuwa ng mga yan. Tuwang-tuwa yung mga yan kasi apektado ka, nagugurdo ka nila, no? Nagugulo ka nila. Ngayon, yung number one sa akin is to ignore that. No? Hindi ko papansinin na lang yun. Sasabihin ko na lang, ba't ako papatol doon sa mababang level na mga nilalang? Alam mo yun? Yo, ganun na lang. Pero bad yun bad yun na parang minamay. Pero sa akin kasi yun yung mindset ko. Ba't ko papatuloy ito? It's not my level, you know? Parang hindi kita ka-level ba't kita papatuloy? Mas mababang nila lang ka sa akin Ako yung Panginoon. I'm the gods, you know? Ba't ako papatol sa isang kagaya mo na mababang uri lang? Yun, pag ganun yung mindset ko, parang hindi ko na siya napapatulan. Tapos yung inis ko, parang sa halip na mainis ako, parang
I'm a rockstar, rock and roll ako. Tayo na, ba't papatula? Rockstar ako eh. Na parang ganon, kung ano yung mindset na pwedeng makatulong sa'yo, o anong rationalism yung pwedeng makatulong sa'yo para maiwasan mo yung inis, ganon yung ginagawa ko, parang ganon. Or, idadivert ko yung, kunyari, may mga barkada ay nakakainis, and then idadivert ko yung aking intention sa mga taong gusto ko nakausap. Hindi ko na siya kakausapin. Let's say may nakaikot sa atin yung mga ano, and then may isang pang-inis, may isang maon, may isang hindi ko siya kausapin. Idadivert ko yung sarili ko dun sa mga taong gusto kong kausapin na masaya ako. Kasi kaya nga ako naandun para sumaya. 'Di ba? Para makausap natin yung mga kaibigan natin. And then may isang pasaway na nakakainis. Ignore that. Huwag mong pansinin yun. Iwasan mo yun. Huwag siya yung kausapin mo. I-isolate mo siya sa sarili mo, or i-isolate mo siya dun sa buong team. Ganon yun. Ganon ang tekniko kung ako. Na hindi mo naman siya sinasaktan kasi wala ka naman masamang sinasabi about sa kanya. Ang art lang doon is yung art nung offline. Ignore. Huwag mo pansinin. Ignore mo lang. And then divert yourself doon sa taong gusto mo kausap na mas masaya, di ba? Para yung buong araw mo masaya. Ayun. Yun yung isang tingin ko, isang way how to manage your anger, how to manage your inis. Kasi yung inis, dyan mag-uumpisa yung galit eh. May inis ka muna, hindi magagalit ka na. And masama yun, negative vibes yun. Yung lagi tayo nagagalit, lagi tayo naiinis, hanggang sa yung buong mundo mo kinainisan mo na. Nag-umpisa lang naman sa maliit na bagay na pagkainis mo. So yun yung isa sa naranasan namin nung nakarami, yung banda ko. May gig kami ng Mr. Jones na sobrang inis na inis kami. Bakit? Hindi ko na nasasabihin kung saan gig, no? Kasi hindi namin mapalabas yung tunog na gusto namin. Alam mo yun, yung parang pinipigilan yung kagustuhan mong gumawa ng magandang tunog, and then dahil pinipigilan yon doon sa lugar na yon, mukha kang gago. Alam mo yung rockstar ka, pero yung tunog mo hindi tunog rockstar. Alam mo yun, yung parang you have to be an artista. Bakit? Kasi uma-acting ka lang na rock and roll ka, nag-headbang ka, pero walang kwenta naman yung tunog na binibigay sa'yo nung tech. Alam mo yun, na kesyo masisira raw yung gamit niya, kesyo ulol, ginawa nga yung mga gamit na yan para sa malalakas na malalakas na tunog di ba? Kaya ganyan ang mga wattage ng mga ampli, mga mixer, mga speaker niyan para kahit ilakas mo yung tunog, kahit metal yung tumutugtog, kahit underground yan, ano yan, pwede yan kahit bingin-bingin na yung mga audience. Alam mo yun, logic yun, men. Nagbabanda rin daw yung tech, nagbabanda siya, pumipihit siya sa mga artist band. Alam mo yun yung kanyang credentials. Pero bakit gano'n? So nainis kami. So what's the management? Paano mo minanage? Paano namin minanage? Sabi ko, simple lang. May kasabihan ng mga entertainer, mga musikero. The show must go on. The show must go on. Ano man ang tunog natin dyan, kaya napapangitan yung crowd, kaya hindi natin na-meet yung standard na tunog na gusto natin. The show must go on. Rock and roll lang. Ayun. So, ganun. Alam ko lahat ng banda nararanasan yun. Lahat ng entertainer, lahat ng bokalista. Alam mo, lalo sa bokalista, titimplahan ka ng sobrang sikip na mic. Alam mo yun, sa halip na hindi ka mapapaos ka ron. Makaka-relate sa akin dito yung madalas kumakanta, yung mga madalas may hawak ng mic, nag-hosting, yan, nagsasalta, yung mga newscaster, mga pagka yan, pangit ang timpla ng microphone, sobrang nakaka-pause for 1 hour na talk or 1 hour na kanta, ganun. And ang masasabi ko lang, mas maganda pa ang timpla ng video okay sa kalye, sa kalye na ang ganda nung ambience, nung reverb, potek. Ewan, yun, hanggang saan nainis na kami. What's the point? Nainis yung buong banda, and hindi lang kami, halos lahat ng bandang nakaset doon nainis. Alam mo yun, kung may inis ka, wala na, sira na yung mood mo, hindi ka na makakapag rock and roll, no? Pero since rockstar tayo, the show must go on. The show must go on. Since rockstar tayo, ayun, doon papasok yung offline artistahin. Ano yung offline artistahin? Yung nagpapanggap ka lang na rockstar ka sa stage, pero hindi mo naman ma-enjoy kasi nga yung tunog mo walang kwenta. Ayun, nakakainis yun. O, diba? Or may mga bagay naman na hindi ko masasabi sa iba kasi I'm into band I'm into band. Sa banda ako kaya mostly yung pinag-usapan ko bakit nainis. Kinukwento ko sa inyo bakit nainis mo. And balik tayo doon, how to manage your inis.
No? Yun lang, offline ignore, the show must go on, divert mo yung sarili mo sa ibang tao na mas masarap kausap, and then yung inis, wala yung pinagkaiba dun sa sinasabi ko na wag mong ano yun, wag mong intindihin nyo, intindihin natin yung masasayang bagay. Ano? Always be happy, and piliin yung mga taong kausap. Pag may toxic na nakakainis, iwan nyo yan, toxic yan, hindi yan magbibigay ng positive vibe sa'yo, sisirain niya ng buhay mo. Maniwala ka sa akin, maniwala kayo sa akin. Pag may mga toxics na mga nilalang na nakapalibot sa atin, sisirain niya ng buhay mo, sisirain nila ang buhay mo. Kaya huwag kang pumayag na sirain nila yung buhay mo. Maiinis ka lang araw-araw. Yung pag nainis ka na ng umaga hanggang maghapon, inis ka nun, bad trip yun. Kaya ignore them, huwag natin pansinin yan, and look forward sa mga taong mas makakatulong sa atin, mas nasasayahan kang kasama, and hindi ka maiinis. Mauubos ang oras mo, para kulang kayo maghapon magdamag nyo sa sobrang saya. Hindi ka maiinis. Kaya guys, hanggang dyan na lang kasi traffic na. And wag na wag tayo maiinis. Kung may inis man tayo, palagpasin lang natin, wag natin pabayaang lamunin tayo na inis. Okay? Palagpasin nyo lang yan, and keep on rocking.